Mga katangian ng solid. Magandang araw mga bata! Kumusta? Alam mo ba kung ano ang solid, liquid, gas at ang mga katangian nito? Alamin natin! Sa video na ito ay makakakita ka ng iba't ibang bagay na may iba't ibang katangian. Nasasabi ka na ba? Halika, simulan na natin! Bago ang lahat, subukin muna natin ang iyong kaalaman tungkol sa mga katangian ng solid, liquid at gas. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Una, ang saging na hinog ay kulay A. Rosas, B. Dilaw, C. Kayumanggi, D. Itim. Pangalawa, alin sa sumusunod na bagay ang mahaba? A. Posporo, B. Sinturon, C. Sapatos, D. Pambura. Pangatlo, kung ang patis ay maalat at ang suka ay maasim, ano naman ang lasa ng tubig na may dinikdik na luya? A. Mapait, B. Mapakla, C. Maanghang, D. Matamis. Pang-apat, alin sa mga liquid ang mabilis dumaloy? A. Tubig, B. Shampoo, C. Mantika, D. Wala sa nabanggit. Panglima, paano mo mailalarawan ang hugis ng gas sa loob ng gulong? A. Ito ay bilog, B. Ito ay bilohaba, C. Ito ay kahugis ng gulong, D. Ito ay parisukat. Tapos ka na ba? Magaling! Tingnan natin kung tama ang iyong sagot. Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay nakakakilala ng mga solid sa ating palibot at nakakauri ng solid ayon sa kulay, hugis, sukat at tekstura nito. Ano ang iyong naiisip kapag narinig mo ang salitang matter? Tama! Ang matter ay mga bagay na may bigat o timbang at sumasaklaw ng espasyo. Ito ay maaaring nasaan yung solid, liquid o gas. Kaya mo bang alamin kung sa anong state ng matter kabilang ang bagay na aking ipapakita? Halimbawa, sa anong state ng matter kabilang ang bagay na ito? Bola. Ang bola ay tama. Ito ay solid. Ikaw naman, bibigyan kita ng 10 segundo upang sumagot. Ito ay ulap. Sa anong state ng matter kabilang ang bagay na ito? Ito ay gas. Ito ay juice. Sa anong state ng matter kabilang ang bagay na ito?
Ito ay liquid. Ito ay ventilador. Sa anong state ng matter kabilang ang bagay na ito? Ito ay solid. Magaling! Ating balikan na may tatlong state ng matter. Ito ay ang solid, liquid, at gas. Ang solid ay may particle na mahigpit na nakapack at kadalasan ay nasa isang regular na pattern. Ang liquid ay may particle na magkalapit at magkakasama ng walang regular na ayos. Ang mga liquid ay dumadaloy pero dumadaloy sila sa magkaibang bilis. Ang gas ay may hiwa-hiwalay na particle at walang regular na ayos. Kagaya ng liquid, ito din ay sumusunod sa hugis ng kanilang sisidlan. Maraming bagay na solid ang pwede nating makita sa loob ng ating bahay. Ngayon, hulaan mo ang bugtong at alamin ang pangalan ng mga bagay. Handa ka na ba? Ako ay bilog na parang isang mangkok, malalim na parang tabo. Ngunit lahat ng tubig sa mundo, hindi ako mapupuno. Ano ako? Ang sagot ay salaan. Ako ay itim kapag binili mo, pula kapag ginamit, at kulay abo kapag itinapon. Ano ako? Ang sagot ay uling. Ngayong araw, maglilibot ka sa loob ng inyong bahay. Habang naglilibot, mangulikta ka ng 5 solid na bagay at ilagay ito sa isang kahon. Babala, mag-ingat sa mga bagay na maaaring magdulot ng sugat o anumang nakakapinsala sa katawan. Maaari mong i-pause ang video na ito habang ikaw ay nangungulikta ng mga bagay-bagay. Nagawa mo na ba? Mahusay ang iyong ginawa. Sagutin naman natin ang sumusunod na mga katanungan. Una, ano-anong bagay ang iyong nakulikta sa loob ng bahay? Pangalawa, ano ang tawag sa mga bagay na ito? Pangatlo, sila ba ay magkakatulad? Bakit? Maraming bagay ang pwedeng makulikta sa loob ng bahay. Ito ay maaaring bag, pera, laruan, notebook, gunting at iba pa. Nakikilala natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng kanilang hugis, kulay, sukat at tekstura. Ang mga bagay sa ating palibot ay hindi magkakatulad sapagkat maaari sila ay may iba't ibang mga katangian. Ngayon, kumuha ka ng isang bagay mula sa kahon. Pangalanan mo ito at sabihin ang hugis at kulay nito. Halimbawa, ito ay platito. Ito ay hugis bilog. Ito ay puti. Ito din ay maliit at makinis. Sige, ikaw naman! Suriin natin ang mga bagay-bagay na nasa kahon at uriin natin ang hugis nito. Ang bag ay hugis parisukat. Ang gunting ay hugis tatsulok. Ano ang hugis ng 100 pera? Tama, ito ay parihaba. Ang orasan ay hugis bilog. Ano naman ang hugis ng kwaderno? Ito ay hugis tama, ito ay parisukat. Ngayon naman, pagtugmain natin ang mga bagay sa kanilang tamang kulay. Anong bagay ang kulay dilaw? Tama, ang bag ay kulay dilaw.
Kulay kahil naman ang gunting. Ang 100 piso ay kulay lila. Alam mo ba kung anong bagay ang may kulay pula? Tama, ito ay ang orasan. At ang kwaderno ay kulay kayumanggi. Pag-aralan mo naman ang mga sumusunod na larawan ng iba't ibang bagay. Isulat ang tamang katangian ng mga ito sa talahan na yan. Maaari kang gumamit ng papel sa iyong pagsagot. Tingnan at suriin ang iyong papel kung nakuha mo ba ang tamang sagot. Magaling! Kaya mo bang ibigay ang katangian ng mga bagay na sasabihin ko? Hinog na langka, tulay, pisara. Nasagot mo ba lahat? Mahusay ang iyong ginawa. Laging isaisip na ang mga solid sa ating paligid ay may iba't ibang katangian. Ito ay maaaring kulay kagaya ng dilaw, pula at bughaw. Hugis tulad ng bilog, tatsulok at parihaba. Sukat na maaaring malaki, maliit, mahaba o maiksi. At tekstura tulad ng magaspang, makinis, matigas at malambot. Narito naman ang gawain kung saan ang iyong natutunan ay magagamit mo sa pagpili ng mga bagay na may kinalaman sa mga pangyayari sa totoong buhay. Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong pumili ng isang higaan, ano ang pipiliin mo? Malambot o ang matigas? Bakit?
Maglalaba ang iyong nanay. Inutusan kanya na ihiwalay ang mga damit na labahin. Ano ang gagawin mo? Subukin mo ang iyong natutunan. Punan ang talahanayan na may 5 bagay na solid na maaaring makikita sa inyong kusina. Tukuyin ang kanilang mga katangian. Nakuha mo ba ang lahat ng sagot? Oh mga bata, patapos na ang ating aralin tungkol sa katangian ng solid. Ngunit, ikaw ay maaaring magpatuloy na maghanap ng mga bagay na solid sa loob ng iyong bahay. Sabi nga ni Pangulong Duterte, baka may lugar ka pa sa bahay mo na hindi mo pa napupuntahan at may mga solid pa na mga bagay na di mo pa nakikilala. Bilang karagdagang gawain, maaari mo itong iguhit at kulayan. Hanggang sa muli, paalam!